Nagbungkal ako ng lupa kasi magtatanim ako ng gulay. Hey, what's up guys? This is your boy Renex Malang. For today's video guys ay magtatanim ako ng gulay. Kung napapansin nyo yung nakaraang reels ko, ang dami kong order na gulay. Hindi ko kasi siya maitanim agad kasi super busy ko na nakaraang days. Kasi may nilalakad ako at birthday din ng nanay ko. At mabuti na lang talaga pre ako ngayong araw kasi yung mga gulay kong binili parang malalapit na silang mamamatay. Sayang din naman, mahal pa naman to. Bali ang bili ko nito guys is 80 pesos each pero tumawad ako kasi madami naman yung order ko. Mabuti na lang pumayag yung may-ari at nagpatawad naman siya ng 70 each na lang. Kaya natuwa ako kasi kahit papaano nakakasave tayo ng 10 pesos. Ilang beses na din kasi akong bumili sa kanya kaya nagpapatawad talaga siya kasi sukay niya ako. Gusto ko talaga yung mga gulay na tanim niya kasi napapasayaw ako. Wala. Pero seryoso, gusto ko talaga yung tanim niya na gulay kasi nakamarkot na siya. Maliit pa lang, namumunga na. Kaya di na ako mahirapan mag-alaga at mag-antay pa ng ilang buwan para mamunga siya. Habang nagbibideo nga ako nito, may parcel akong nakarating. Kaya napalingon ako kasi tinawag ako. Ang kagandahan pa talaga yung binibenta niya na gulay kasi may bunga na kaya magagamit namin agad. May kamahalan lang pero at least magagamit mo na siya agad at sure na sure ka na mabubuhay yung mga tanim mo. Yung nabili ko nga na yung mga tanim gulay sa kanya, yung atsal, espada at talong kasi yun lang yung available sa kanya. Medyo natagalan nga ako sa paghakot nitong mga gulay na to kasi wala akong katulong, ako lang mag-isa. Pero sa wakas, natatapos ko din. Ito na nga lahat yung nahinakot ko ng mga tanim gulay. Kung napapansin nyo, malapit na siyang mamatay. Bago ko nga siya itanim sa lupa guys, nagbungkal muna ako ng lupa para maganda naman yung tubo ng mga gulay natin. At mabuti na lang talaga hindi mainit ngayon kasi may mga ilang araw din talaga na grabe, super init. Pero dito naman sa amin, umuulan talaga palagi. Perfect talaga ngayon na magtanim. Bungkal ko nga yung lupa guys, kasali na yung mga damo. Pwede na din yan pang fertilizer. Yung pagbungkal ko nga guys, kung napapansin mo, medyo madami din talaga yung bato. Nahihirapan din talaga ako magbungkal nito. Yung pagbungkal ko, bato agad. Napakasakit sa kamay. Babibrate yung kamay mo sa puthaw. Pero at least di naman ganun siya katigas bungkali. Okay lang. Buti na lang na malakas yung ulan kahapon. Bata pala ako, mahilig na talaga ako magtanim. At natutuwa talaga ako kapag lumaki na yung mga tanim ko at nagsisimula ng mamunga. Kaya alam ko magagamit namin to pang araw-araw. Imbis na bibilhin namin tong gulay na to, di na namin bibilhin kasi may sarili kaming tanim. Sa ganun pamamaraan, makakasave kami. Higit doon, di naman kami problema na pang ulam araw-araw kasi may tanim kami sa bakuran. At mas maganda pa doon, alam mo talaga na healthy yung kinakain mo. Kaya napaka-importante talaga na may tanim ka talaga sa bakuran. Kahit pa paano, di ka na problema na pang ulam pang araw-araw. Kasi di naman kasi sa lahat ng pagkakataon na meron tayong pera. Yung papa ko talaga, mahilig talaga siya magtanim. Siguro doon ako nagmana sa kanya. Alala ko pa yung bata pa ako, halos araw-araw gulay talaga ulam namin. Isang din kami nakakabili ng karne kasi may kamahalan din naman. Tuwing may okasyon lang kami nakakabili ng karne. Mostly ulam talaga namin isda at gulay. Pero okay lang yun kasi alam naman namin napaka-healthy yung kinakain namin at masustansya pa. Yun na nga guys, pinino ko muna yung mga lupa para maganda naman yung tubo ng mga gulay natin guys at ma-absorb niya talaga yung nutrients sa lupa. Pa naman dito guys, mataba din naman. Okay talaga dito magtanim. Tapos na nga ako magbungkal guys at kinuha ko yung mga batong nakuha ko at nilagay ko siya sa kiliran para mas maganda naman yung garden natin. Idadalos yung mga lupa. So yun na nga guys, nagsimula na ako magtanim ng mga gulay ko. Inuna ko muna yung atsal. Burrito ko talaga to sa mga seasoning. Kasi inununan, grabe, sarap to ilagay. Pwede din siya sa mga apritada, menudo. Pwede din sa tinola. Grabe, madami talagang gamitan to. Kaya kumuha talaga ako nitong marami. Tulad ng sinabi ko kanina na may bunga na siya. Kaya ito, kung napapansin nyo, medyo maliliit pa lang siya. Di pa siya pwede punin. Siguro mga ilang weeks siguro magagamit na din to. Mahal pa naman tong pepper na to. Inihingal ako sa pagbo-voice over Pero seryoso di talaga madali mag-voice over. Minsan tulad ngayon napakaingay yung baboy ko, naghihinga ng pagkain. Napakaingay minsan yung aso din, grabe napakaingay, grabe. Sige lang, ganun talaga. Tuloy lang tayo. So ito na nga guys, naitanim ko na lahat. Napansin niyo napakaganda. Na talaga pag ganun yung pagka-garden mo, bungkal mo talaga yung lupa para naka-organize din. Tapos walang masyadong damo pag ganito yung pagkatanim mo. Kumuha na nga ako ng tubig guys at binibisisan ko para maganda talaga yung tubo nila. Pagtatanim din, kailangan din talaga na marunong ka din mag-alaga. Para magbigay din sila ng maraming bunga. Parang give and take lang ba? Panahon ngayon kailangan talaga ganyan. Give and take, hindi lang receive ka lang ng receive. Dapat marunong ka din magbigay. Dapat marunong ka din mag-alaga, hindi ibang ikaw lang yung inalagaan niya. Ang drama. Pero seryoso dapat ganun sa buhay. So yun na nga, natapos na rin sa wakas. Yung isang gulay ko pa lang yung natapos ko. Nga muna ako kasi parang napapagod ako. At nagugutom na din at nauuhaw. Siguro yung iba bukas na naman. Yun lang po guys. Babu!